Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila garapalan na nga itong si Lisa Smugs dahil pala talagang meron nga silang usapan kay Dilima, kaya pala nila pinalaya ito dahil gagamitin nga si Dilima at si Trillanes para patumbahin ang mga kritiko na laban sa kanila at mga vloggers, lalong-lalo na si VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang malakang nga rin talaga ang galit ni Dilima sa mga Duterte dahil ang mga Duterte nga ang nagpakulong sa kanya. Kaya naman talagang mautak din itong si Lisa Smugs at Romualdez na ito at si Kuting na ito na talagang gusto na nilang gamitin itong si Dilima. Talagang desperado na sila para patumbayin ang kanilang mga kalaban. Dito nga natin makikita mga kaibigan, ang naging issue nga sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay dapat naman talaga ang sisihin dito ay si Kuting ng Norte. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, humiling nga si Vice President Sara Duterte sa Office of the President. Kaya naman pinirmahan ito at ito pala ang gagamitin ng mga kalaban para ipagdikdikan nga na illegal nga raw di umano ang ginawa ni VP Sara Duterte na talagang maninaw nga na talagang pati nga ba talaga itong si Kuting na ito ay konsyaba ng mga tambaluslos na mga pulpolitiko na gustong pabagsakin si VP Sara Duterte at plano nila ito. Kaya naman nila pinirmahan ang confidential fund ni VP Sara na ngayon nga ay ginagamit ng mga kalaban na illegal nga raw di umano ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Usapan nila kanina, okay, na pinapalakas lang daw po nila si Leila de Lima dahil kapalit ng pagpa-bail out kay Leila de Lima ay ang pakikipag-alyansa ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos. Gagamitin si de Lima at si Trillanes para gibain at patuloy ng patumbahin ang Duterte. O siguro sa panahon ngayon ay alam naman ni Inday Sara ito. So ano ang binulong sa atin ng ating puting ahas dito sa San Francisco? Actually, ang daming impormasyon na nakakarating na dito ay nagaganap ang kanilang mga pagmi-meeting laban sa kay Sara at kay Duterte at sa mga vloggers like me. Alright? Actually, mamaya banggitin ko ang mga pangalan ng mga vloggers na dapat mag-ingat kayo kasi kasama po kayo sa kanilang o-plan ipatumba o tutumbahin. Literal man o kung ano man ang ibig sabihin nilang tumba, pero definitely literal yung ibang tumba. Kaya kailangan nating lahat mag-ingat. Ngayon, mga palangga, di ba? Sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw na ang habilin ni Lisa ni Tambaluslos sa Congress dito kila Franz Castro, okay, doon sa mga kasabwat niya sa Kongreso ay puruhan ng puruhan si Inday Sara. Di ba? Yan po ang habilin nila at sinabi ko na sa inyo na si Senator Amy Marcos ay nakipag-usap kay Kuting sa kanyang kapatid kasama si Inday Sara na awat, parang somehow, gawa ng paraan yung panggigipit kay Inday Sara dahil sabi nga ni Amy Marcos, kung hindi dahil sa kay Inday Sara, actually ang term niya sa babaeng yan, kay Inday daw, ay hindi ka magiging presidente, Kuting. Well, of course, sa tulong ng Smart Magic. Pero anong kailangan yung malaman mga kababayan? Ngayon natin baka na-cover yung face lock ko dyan. Okay? Cleo Fortaleza, how are you? Ayan. Nancy Ching, ayan. Kailangan nyo makinig at i-share ninyo. Hindi lang ako makaalsa ng boses ngayon kasi medyo ang boses ko ngayon malat. But ganun pa man, ano po ang nagaganap sa kanilang O-plan? Actually, O-plan, eliminate the enemies. Okay?
Gusto nilang itumba lahat tayo. Numero 1 na ako diyan na gusto nilang ipatumba. So, nagpupulong sila at dito sa Amerika at diyan sa Pilipinas, yung mga galamay nila na itutumba lahat ng kalaban sa politika o sa vlogging, itutumba nila lahat sa pamamagitan ng what? Pwedeng kausapin nila na makialyado na sa kanila. Ano mangyayari? So, gusto po nilang isa-isahin na tumbahin, i-eliminate ang mga taong nag-o-oppose sa kanila. So, yung layunin nila, bakit? Para, diba, sinabi ko sa inyo, kontrolin ang pamamahala sa ating bayan. So, ngayon, kayong mga pinklawan, dating pulawan, like, no, hindi ako pulawan, okay? Pulahan, like ako, o kung ano man, bawat Pilipino, kailangan ninyong maging, kailangan ninyong talagang maging kasapi dahil itong laban ko, laban natin lahat. Hindi ko naman to laban kasi unang-una hindi po ako nakakaranas ng mga krimen na samot-sari dyan sa Pilipinas at panggigipit sa mga ordinary taxpayers. Ngayon, mapalangga, yung kanilang layunin para nga kontrolin nila ang administrasyon. Di ba sinabi ko sa inyo, January pa lang, sinabi ko sa inyo na ang plano ni Lisa Smugs, ni Kuting, ay manatili sila sa pwesto at iupo si Tambaloslos sa 2028, din si Sandra, si Charis, sa 2034. Kaya nga, di ba, imbis na pagkabala ni Kuting at ni Lisa Smugs na tumulong sila sa bayan, even yung mga anak niya, yung dalawa niyang anak, okay, na nag-establish ng residency sa Iloilo, di ba? Ano yan, ibinalita yan, nag-establish sila para sa susunod na election. So they are not really for you, for the people. Kundi nag-establish na sila ng kanilang mga pagtakbo sa mga susunod na laban. At now, gusto nga nilang itumba lahat ng mga taong nagkikriticize sa kanila. So ano gagawin nila? Number 1, ito na nga yung ginagawa kay Inday Sara, gibain si Inday Sara gamit yung confidential fund issue. Diba? Na alam naman natin, alam ninyo lahat, narinig nyo sa Senate hearing ng katotohanan dito sa confidential fund na ibinigay kay Inday Sara, okay, ay galing mismo sa Office of the President. Ang totoo, walang pagkakamali si Inday Sara dito. Bakit? Bakit wala siyang pagkakamali? Saan ba nanggaling ang confidential fund? Na yan ang ginagamit sa kanya, dinidikdik siya na sinasabing 125 million na nilostay niya or ginagamit na propaganda sa kanya. Anong totoong issue dyan? At nagpaliwanag na rin dyan at alam ninyo, nasa dyaryo naman yan, pero iniiba, nasa social media, pero iniiba nga lang yung gustong iparating ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs at ng mga kasabot sa Kongreso na si Inday Sara ay naglustay nitong 125 million confidential funds. 'Di ba? Ano nangyari diyan, 'di ba? Nag-request si Inday Sara from the Office of the President. From the Office of the President ng pondo na gagamitin niya as confidential fund, mga palangga. So ibig sabihin, ulit-ulitin natin, 'di ba? Saan siya nag-request? Sa Office of the President. Na ang Office of the President bilang isang kuting, okay, na presidente, na kung alam niya na mga alipores na yun ay labag sa batas ang paghingi ng pondo ni Inday Sara as confidential fund, hindi siya nagbigay. Dahil sasabihin niya sana, hindi niya sana pinahintututan dahil ayun ay labag sa batas. Di ba? Ngayon, ano ang nangyayari dito? So, nag-request si Inday, binigyan siya. Ngayon, malinaw na ang source ng confidential fund ay galing sa Office of the President. Kaya sinasabi nga natin paulit-ulit, kung ang Office of the President ang nagbigay, bakit si Sara lang ang pinupukpok ni Tambaloslos ni Lisa Smugs? At ito ang ginagamit sa kanya para sirain siya sa taong bayan. Si Kuting ang nag-approve niyan. Ang buwak ng inang Kuting ang nag-approve niyan. Dapat isaksak din ni Senator Amy at gano'n niya dapat ipagtanggol yung kanyang BFF
sa kanyang kapatid at sana wala nang paligoy-ligoy pa na sinasabi ni Senator Amy na kesyo may mga masasamang nag-iimpluwensya kay Kuting sa kanyang kapatid, may masamang ano na sa paligid. So ibig sabihin, kung nagpapa-impluwensya ang kapatid mo, Senator Amy, wala siyang kwentang tao, which is we all know na walang kwentang tao. Ba't ka nagpapa-impluwensya? Presidente ka? Ikaw dapat ang nag-i-influence sa iyong mga cabinet people, yung mga taong nasasakupan mo para gumawa ng tama. Hindi na influensyahan si Kuting para manggipit ng kanyang what? Ng kanyang ka-unit team. Kasi ang purpose talaga ninyo ay budulin ang Pilipino at nabudol na nga si Inday Sara dito. Kasi hindi naman natin to nakita na ito pala gagawin sa Pilipino and now. Sabi ko, sinimulan nila yan kay Rodriguez eh. Di ba? Pero tsaka na tayo dadako dyan. So, malinaw ang instruction. Dito sa San Francisco, nagmi-meeting sila palangga. Okay? Nagagamitin nila si De Lima at Trillanes. Okay? So, balik muna tayo dun sa confidential fund ni Inday Sara. So, di ba, ang source ng fund ay galing sa Office of the President. Ulit-ulitin natin yan na inaprobahan ni Kuting. Okay? Nasa kanya yan ang power to deny o approve. Pero inaprobahan niya para what? Di ba? Kung yun pala ay labag sa batas at may impeachable offense na nakaakibat doon, dapat dinis-approve niya. But the intention is very Lisa Smugs. Gamitin kay Sara Duterte ang confidential fund na yon na dapat kung meron mang may impeach doon ay si Kuting. Yang buwaka ng inang polboronic na Kuting ang dapat ang ma-impeach dyan. Yan ay unconstitutional. Di ba? Ngayon, mga kababayan, si Sara talaga ang pinag-iinitan nila dahil yun ang plano nila pala in the first place. Bago pa yan, nakipag-usap sila sa Smart Magic, talagang gigibain ang Duterte at gigibain ang taong bayan. Kasi alam nila kung hindi dahil kay Sara at sa Smart Magic, hindi naging presidente si Kuting dahil statement mismo yan ni Senator Amy Marcos. Right? So si Sara lang ang pinapalabas ng mga mambabatas na lumabag sa batas dahil sa confidential fund na ito. Yung mga buwaka ng inang mambabatas, Kongreso, Senado na ito, di ba? Hindi halos, bayad ang mga pagkatao ng buwaka ng Ginemes na pinapalamo nila sa bawat pamilya nila, ang sinusulasok nila sa kanilang mga dugo, sa kanilang mga pores, bawat inject nila ng botox nila at kung ano-ano mga kadyutahan sa mga pagmumukha nila ay galing sa pera ninyo. At binabayaran sila ng ahas at kuting na administrasyon ngayon para what? I-eliminate, itumba si Sara Duterte at ang taong bayan. Nasa mga kamay ninyo, bayan. Okay? Ulit-ulitin ko, nung ako ay nangampanya, sabi ko, I'm not for Sara. I am for Kuting. But now nakita natin na si Sara Duterte, kahit hindi ka Sara Duterte supporter, kung lilinawin mo ang iyong utak, bubuksan mo ang utak mo palangga, na ang nagbigay, ulit-ulitin ko, ang nagbigay ng 125 million, galing ang pondo sa Office of the President. Nag-request si Vice President Sara na baka pwede siya mabigyan sa kanyang as confidential fund para gamitin niya sa ganito, na pinaliwanag niya para i-train yung mga bata sa ROTC para sa labanan ng insurgency, which is maganda. Pero bakit ngayon magtataka kayo? Hindi naman kayo siguro nagtataka dahil matatalino kayo, di ba? Mas talino pa nga kayo sa amin dito. Ngayon, bakit ang sinusulasok? Tama ba? Ang gustong itumba ni Lisa, ni Kuting at ni Tambaloslos ay si Sara lang. Kasi nga ang plano nila is really tumbahin ang Duterte kasi alam nila malakas pa Duterte. Malakas pa mga supporters, andiyan pa kayo eh. Okay? Bakit siya lang? Si Kuting galing sa Office of the President, ang pera, ang pondo, pera ng bayan. Okay? Bakit ang parusa kay Sara, hindi ba dapat sa presidente siya dapat ang file ng impeachment dahil ang dami na ng involvement, okay? Sa lahat sa smuggling pa lang involved na sila eh. Yan pa lang impeachable na yan, di ba? Kasi nga excuse me. Ang totoo mga palangga, okay?
Alam ni Kuting, alam ni Tambaluslos, okay, na si Kuting talaga ang dapat ma-impeach. Kaya inuunahan na nila si Sara para what? Pag na-impeach nga, siyempre, delikado ang buhay ang ni Kuting, ang presidency niya. Dahil alam na mga men in uniform kung gaano kabus, ginagawa nilang pabubusabo sa taong bayan at ang pag-acting president ni Lisa Smugs. So para ma-secure nila si Kuting hanggang 2028, kailangan i-eliminate si Sara. Kailangan tumbahin si Sara. Kaya, sige nga, etong sa issue na ito, na binigyan si Sara, ano tupain? Nangingi si Sara, din binigyan nila, tapos sasabihin nila labag sa batas. Eh di putang ina, itong gobyernong Kuting, siya ang presidente di ba? Kung unconstitutional yun, siya dapat ang managot at siya dapat ang ma-impeach dahil siya yung nag-approve ng pondo. Di ba? May mga abogado ba dito? Sabi nga, di ba? Ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin yan, mga palangga? Ang katangahan, ang kamangmangan, ang kapulburonan sa batas ay walang excuse me, ay hindi dahilan, okay, ng sino man o ng sino mang Kuting. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam ang batas, lalo na presidente ka pa. Hindi ka pwede, di ba? Na hindi ko kasi alam bawal kasi yun pinirmahan ko, binigyan ko si Sara, di ba? Hindi mo pwede i-excuse yun na hindi mo alam. Pero ngayon, gusto nila si Sara lang ang idiin nila palangga. Di ba? Oh, ano ngayon yan mga kababayan? So ngayon, sinet up ba nila si Inday Sara? Definitely sinet up nila. Pinainan ba nila ng Pinainan nila? At ngayon ay binubugbog nila sa pamamagitan ng mainstream media. Kasi hawak na rin ni Lisa ang mainstream media. Nakita nyo naman, noon, even ang Rappler, News 5, ABS, lahat halos na mga yan, very critical sa diktador. Lahat ng headline nila, kung babalikan nyo, Diktador Marcos, diktador. Pero ngayon, wala nang kritisismo. Mangilan-ngilan na lang ang natitira dyan. Mamaya, babanggitin natin sa inyo kung ano yung sulat ko para natin makalimutan. Okay? Okay, at saksi at saka remate. Okay, tatouch natin mamaya yan. So ngayon, yun yung purpose nila at yun ang pinag-uusapan nila dito sa San Francisco na pinapagaling lang daw, pinapalakas lang nila si De Lima at yun ang gagamitin para pukpukin naman ang ICC, ipasok ang ICC sa Pilipinas para ibagsak si Digong ninyo, si Pangulong Duterte. Diba? Para patahimikin, takutin. Imagine mo dating former president, kasama si GMA dyan, di ba? Dinemote nila, totally tinanggal nila, di ba? So ayon dito sa pinagmimitingan nila kahapon ba yun? Yeah. Na pinapalakas lang ni Tambaluslos, ni Lisa, ni Kuting, si De Lima, yun kasi ang kapalit ng kanyang pag-bail, pinayagan na i-bail out siya para idiin si Duterte at kasama na rin si Inday Sara, syempre. Ngayon, gagamitin ayon sa napagmitingan nila, nakarating sa atin, sabi ko sa inyo, tangina kahit saan, hindi kayo makakalusot. Gagamitin ni Kuting at ni Tambaluslos si Bonjing Remulla para gumulong palangga yung request ng ICC na makapag-imbestiga. Diba? Yung sinasabi ng nagkaroon ng genocide sa Pilipinas during the war on drugs panahon ni Pangulong Duterte. Gagamitin na ngayon si De Lima at syempre kasama si Remulla dyan. Ngayon mga palangga, para papasukin nila ang ICC sa Pilipinas dahil dun sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Alright? So ano mangyayari mga palangga? Kaya pinapalakas nila si De Lima ngayon dahil yun ang gagamitin nila si De Lima sa lahat ng mga akusasyon, okay, na ibabato nila dito sa Duterte family, particularly kay Pangulong Duterte. Ngayon, akala nila, okay, sabi nung napagmitingan, akala daw nila mga palangga, talagang umaasa sila dahil dito sa ginagawa nila ngayong pagigipit kay Sara
ay tatahimik si Duterte. Ine-expect na nila sana tumahimik para masindak. Ang tanong, masisindak ba si Duterte? 'Di ba, nagsasalita na nga ngayon, 'di ba? So, definitely hindi magsasawalang kibo si Pangulong Duterte dito sa mga korupsyon, sa anomalya, sa mga pulburon, dito sa smuggling, sa lahat ng mga ginagawa ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs, at ni Kuting Administration. Yan ang kanilang plano or playbook na ginagawa ni Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, kaya nga sabi ko sa'yo, sabi sa akin ng puting ahas kanina, sabi niya, Miss Maharlika, kailangan unahan mo na. Kailangan masabi mo sa taong bayan na isa sa dahilan kung bakit napalaya talaga si De Lima ay dito nga sa ididiin si Duterte para nga naman mawala na raw sa limelight at magalit na yung taong bayan sa kay Sara at sa mga Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang pamamayagpag ng Araneta, Marcos, Romualdez hanggang 2034 sa kay Charis. Putang ina, papayagan niyo pa itong mga buwakan ng inang to, mga jejemon na ito. Nasa mga kamay niyo, palangga. Nasa mga kamay ninyo kung papayagan ninyo na papasukin ang ICC sa Pilipinas para pakialaman na naman ang ating soberenya. 'Di ba? Samantalang sinabi ni Kuting dyan, dati, inaayunan niya si Pangulong Duterte na dapat hindi tayo, 'di ba matagal na gusto pumasok ng ICC sa atin nung panganao ni Pangulong Duterte, tapos si Kuting talagang nag-a-agree kay Pangulong Duterte na hindi dapat pinangimasukan ng ICC ang ating soberenya at yung mga kasinungalingan ni Kuting na ang continuity, yung mga magagandang, yung mga ginawa ni Duterte, itutuloy niya. Pero hindi, ang itinuloy niya yung gawain ng mga dilawang salot nung nakaraan. Yung pamamayagpagin ang mga droga, pamayagpagin ang mga kalaswaan, ang krimen at kung ano-ano pa. See that? Ngayon, mga kaibigan, ano ang gagawin nila? So, sa pakikipagsabuatan ni Trillanes, na ngayon, di ba sinabi ko sa inyo, I think, nabanggit ko sa vlog ko na bibigyan. Pinre-empt na natin to, di ba? Nabibigyan ng pwesto si Trillanes whether presidential advisor or gagawin siyang special envoy. So, tignan natin. Kasi, yan ang nakikita ng ating puting ahas na nandyan si Trillanes, nakikipag-chika boom-boom na kay Lisa Ahas, kay Kuting. Dahil yan ang gagamitin nga nila si Trillanes, si De Lima, laban kay Duterte. Dahil yan ang dalawang yan eh. Dalawang yan, di ba, na-enkwentro ko yan si Trillanes dito. Anong mga pinag-ano niyan? Sinong sinamahan na grupo ni Trillanes? Yung mga diktador. Nakita niyo yun kung, tignan natin to Ay, tignan dito kay Helen. Okay. Shout out sa aking kaibigan, kay Helen Brother. Ito, pakita ko lang yung picture Sana nandito. Ngayon mga palangga, si Trillanes, okay, tapinos pa ni palangga. Si Trillanes ay ano yan, katuwang ng mga anti-Marcos noon. So ngayon, anong eksena ngayon mga palangga? Wala na yata yung picture dito. Anyway, wala, Len, ano mo yata. But anyway, hindi ko na-ready yung picture. But ganun pa man, si Trillanes, nakabanggaan ko yan dito. Nakabanggaan yung nagsasalta siya dito, anti-Duterte siya, anti-Marcos, diktador, di ba? Mga grupo nila. Tapos ngayon, kakampi na nila. Kaya dun sa mga galit na galit kay Marcos, noon, okay? Noong nangangampanya, yung galit na galit kayo sa akin. Yung kulang na lang lamukusin niyo yung mukha ko dahil ako'y sumusuporta sa kay Marcos Jr. Tapos sumusuporta kayo kay Trillanes, kay Laila de Lima dahil kayo ay since birth. Di ba? Nung nagistan ninyo, sabi ng mga magulang ninyo, demonyo ang mga Marcos, Araneta, Romualdez. O Romualdez, well, kasama ng Araneta yung tatlong yan. Minura niyo ko. Kulang na lang, pilipitin niyo liig ko, di ba? Galit na galit kayo. And now, tignan niyo yung sinusuportahan ninyo. Si Trillanes, si De Lima na sigaw ng sigaw na diktador, hindi dapat makabalik ang diktadorya, puro ganyan. At now ngayon, wala na kayong narinig sa kanila. So ibig sabihin mga kababayan,
Nilamon na nila yung suka nila. Yung sinasabi nilang diktador, mamamatay tao, magnanakaw, ay umanib na sila sa mga taong 'to. So, nasa inyong mga kamay, mga Pilipino, mga supporters nila dati, na galit kayo kay Marcos, galit na kayo sa mukha ko, dahil ako'y sumusuporta sa buwakan ng inang puting, tapos yun yung sinusuportahan niyo, nakipag-alyansa na. Kasi may plano sila. Ako, ang ginawa ko ay hindi sa ngayon, kung dati ay pro Marcos ako, I'm always pro Filipino at pro putang ina. Tanginang lahat yung mga 'yan. 'Di ba mga palangga? So ngayon, gumising kayo. So bahagi, okay, part ng plano nila ayon sa ating puting ahas dito sa Jamaica na nandoon kahapon, umaga na pala. 'Di ba na ito yung plano nila, si De Lima, si Trillanes ay katuwang talaga. Gagamitin ni Lisa para ibagsak si Duterte. Papapasukin ng ICC, papakialamin sa atin at para idiin. Alright? Idiin ang bonggang-bongga at kabahagi nga dito si Franz Castro, itong mga tiwalik itong mga kasabwat ng mga komunista. See? Ngayon, I'm asking you people na galit kay Kuting ngayon, itong Franz Castro na to, makakaliwang grupo na sumisira sa ating mga kabataan, na dating sumisigaw ng mga anti-Marcos to, diktador. Balikan niyo yung mga posting nila, even sa mga reports. Balikan niyo yung mga mainstream media, i-click niyo lang yung mga pangalan, lalabas. Tas kakampi na ng mga Marcos. Ibig sabihin, hindi sila, kung totoong si Franz Castro ay para sila sa mamamayan, which is hindi. At si De Lima at si Trillanes, ayaw nila sa diktador, ayaw nila sa magnanakaw. Pero bakit nakipag-alyansa na sila ngayon dito? Bakit katuwang sila ng mga Marcos, Araneta at Tambaloslos? Bakit? Sa magkanong halaga? Huwag niyong kakalimutan na may hawak ng budget si Tambaloslos as a Speaker of the House. So ito po ang mga plano nila mga kababayan na kailangan ulit-ulitin natin at hindi natin nakakalimutan dahil ang talo dito ay taong bayan. Isang taon mahigit pa lang si Kuting. Ang inaatupag nila ang pagsira, particularly kay Inday Sara na ka-unit team nila. Ang una nilang sinira ay si Attorney Vic Rodriguez. Sabi ko nga sa inyo, isa ako sa pinadalhan ng fake news laban kay Rodriguez na kayo siya may mga offshore accounts daw. Pero yung pala sila ang may offshore accounts at sila ang nagtatransport ng pera ng bayan. Kita niyo kung gaano kahayop itong gobyerno, itong Lisa Ahas na ito. Nasabi ko nga, si Attorney Vic ay hindi ko kakilala. Never ko na-meet sa buong buhay ko. Never. As in never. Samantalang si Lisa na nagpa-picture na invite ako, di ba? Nakita nyo naman yan. Pero kumampi ako sa taong hindi ko kakilala kasi alam ko siya ay tinatamnan lang ng kasinungalingan at pagbibintang ni Lisa Ahas, Araneta Marcos. Ano bang mapapala ko kay Attorney Vic? Hindi ko naman kakilala. Kung tutuusin, may mapapala ako kay Lisa Smugs. Dito nga sa pagsasalita natin, di ba, December pa lang, ano sabi ng mga alipores niya? Pinauwi ako ng Pilipinas, sagot nila lahat. At what? Name your price, Maharlika. Anong magagawa namin para mapagbatiin kayo ni Lisa? Anong magagawa namin? Name your price kahit ano. Mag-demand lang daw ako, ibibigay nila. Baka kung kayo ang nasa pwesto ko na mga kalaban ng bayan, nanginginig pa ang mga kipay ninyo. Pero anong sabi ko? Tinanong ako anong gusto ko, di ba? Sabi ko, bumaba si Kuting. Hindi pera hiningi ko. Bumaba ka, Kuting. Hindi ko kailangan ng pera. Ng pera galing sa kaba ng bayan. Kaya nating mabuhay. Sanay nga tayo sa hirap at pagbabanat ng boto. Di ba? Hindi tayo katulad nila na tamad na lumamon sa pera ng bayan. So yan ang gagawin nila palangga. So ngayon, recently, di ba? Tinira. Una, ito yung mga nakahilera. Ito yung mga pinagmimitingan nila palangga. Di ba si GMA, former President Dore Macapagal-Arroyo, dinemote dyan as senior deputy, deputy speaker. Tapos totally wala na, di ba? Then anong ginawa kay GMA? Di ba kinasuhan, inungkat nila yung malampaya issue. So anong ginawa niyan? Tinanggal nila nga si GMA totally dyan sa kamera. At dahil alam nila may power yung na yan eh.
Bulinggit yun, eh, maliit din, eh. May power pa rin 'yan, 'di ba? Magaling. Tignan natin kung saan hanggang galing ni GMA kung paano niya labanin 'tong mga 'to. So, kasi nga palangga, kaya tinanggal si GMA, isa sa dahilan para pilayan at takutin ang mga, kung mga house members, 'di ba? Para takutin silang lahat na kapag hindi kayo 'di ba sinabi ko na sa inyo na hindi kayo umayon sa amin, etong mangyayari sa inyo. Whether tanggalan wala kang pork barrel, pag-iinitan ka, hindi ka bibigyan, 'di ba? So, yan ang message kaya Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katapangan nga ni Madam Maharlika na isiwalat ang katotohanan at mga baho ng mga administrasyon na ito na talagang gusto nga nilang pabagsakin ang mga kritiko at mga vloggers. Tila pinag-iingat nga ni Madam Maharlika ang mga kapwa vloggers dahil talagang ipapatumba nga dahil nakalaya na nga si Dilima na ito at gagamitin na rin si Trililing as aka Trillanes na talaga naman may sama sila ng loob at talagang magpapagamit nga sila para sa kapangyarihan at para nga sa pera para mapabagsak na ang kanilang mga kalaban. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.